Nadia Montenegro, joint pot session daw sa Senado. Bagaman mabigat sa pakiramdam mo sa loob ni Nadia Montenegro, kinailangan niya lang daw na mag-resign. Ang kadahilanan kasi dito ay nagkakaroon na ng epekto itong sinasabing issue na natatali siya na bagaman dinedeny niya at hindi raw ito totoo, nadadawit na yung kanyang mental health, pati yung kapakanan ng kanyang mga anak. Ayan ang sabi ng dating pinapasahod na salary grade 24 o almost 100,000 pesos kada buwan bilang Political Affairs Officer 6 ni Senator Robin Padilla na himself ay pinapasahod ng taong bayan ng 278,000 to 320,000 pesos. So ano nga ba ang istorya? Disclaimer, no investigation happened. Take everything with a grain of salt. Ganito yun. Ayon sa incident report ng isang Senate security personnel to the Office of Sergeant at Arms, a certain Victor Patelo na may dalawang insidente kung saan may nag-report sa kanya ng mga unusual odors na naaamoy ng mga Senate staff sa Senado. Yung pangalawa, may lumapit sa kanyang staff ni Senator Ping Lacson tungkol raw sa umunoy amoy ng marijuana sa women's restroom where the staff member said na si Miss Nadia Montenegro lang raw ang nasa area na iyon. Ayon kay Victor Patelo, pinakisuyo sa kanyang discreetly i-inform si Miss Montenegro ng kanyang hinihinala, to which Miss Montenegro replied na mayroon kasi siyang hawak na vape, which was probably what produced the unusual scent reported by the staff member ni Senator Ping Lacson. Alam mo, hindi maganda talaga. Isipin mo, Senado yun eh. Tapos mga amoy parang Amsterdam. Amoy Amsterdam. Coffee shop sa Amsterdam. Parang yung same office na pinanggalingan, yung may glutathione eh. May glutathione. Diretso natin. Kasi I understand Senator Robin Padilla has already ordered an investigation into a member of his staff. So mukhang doon na umiikot ngayon ang investigasyon na doon sa opisina ni Senator Robin Padilla. But I also understand, sir, that it's not the first time that the person involved was implicated in something like this, eh? Yun hindi ko alam kasi wala pa ako noon eh. Wala pa siya. Basta identified naman kung sino yun. Alam ng OSA eh. Alam ng mga guardian doon sa Senate kasi sila nakakita eh. Siguro ikatlong beses na. Kalawa pa lang eh. Pinagpaliwanag ng opisina ni Senator Robin Padilla si Nadia Montenegro for the news article that circled around at yung incident report thereafter. Sama na ang advice nilang mag-leave of absence si Montenegro. We are still waiting for Nadia's explanation. Kasi kami, tied din kami. How can we act? We do not know kung ano yung sasabihin niya ron sa incident report. Actually, nang lumabas yan, we suggested that because better mag-keep ka to clear this matter. Kahapon niya natanggap, so it will be on Tuesday. So, nakalib siya since Wednesday. Nag-resign si Nadia Montenegro sa kanyang posisyon and her cushy position plus 100,000 peso kada buwan. Tinanggi niya ang mga paratang levied against her by sources sa Senado. Although, we must ask ourselves ano ang kanyang qualification para maging Political Affairs Officer 6 ni Senator Robin Padilla para makatanggap siya ng salary grade 24 o almost 100,000 pesos kada buwan. Ang weird, di ba? Dinagdag rin niya na her resignation is not an admission of guilt. Rather, respeto sa opisina ni Senator Robin Padilla at sa institusyon ng Senado. Ayon rin sa kanya, kahit na hindi siya pinangalanan ng abante at political article na nagpa-blind item tungkol sa isang Senate staff na nahuli raw na nagwe-weed, she vehemently denied na siya yung staff sa mga article na iyon and neither was she questioned. Naapektuhan ang mental health niya at ng kanyang pamilya dahil sa mga kumakalat at sumicirculate sa, sa social media patungkol sa alleged use niya ng weed sa Senado. Which was actually pretty ballsy if you think about it. Kasi again, nasa Senado ka tapos doon ka mismo mag-weed. Like, I don't know if that's actually the thing that happened. Pero if so, that's pretty ballsy. May balita, may nagmamariwana doon. Balitaan mo ba yun? Oh my goodness, Senator.
nagulat ako, Alvin. Nakita ko lang yan sa balita. Ako, nahihiya ako sa sarili ko dahil sa loob ng Senado, merong ganyang ginagawa. Dapat nga maging magandang ehemplo kami sa mga kabataan. At alam naman natin na ang PDEA, ang PNP, napakahigpit. Kami dito sa Valenzuela, dami naming nahuling mga senior high school na nagmamariwana at hinuhuli sila. Pero sa loob pala ng Senado, may gumagawa niya. Nakakahiya para sa Senado na nangyari yan. At mabilis naman umaksyon ng ating Senate President para imbestigahan. At inaantay ko na lang yung official report para marinig kung sino ba ang gumawa nito at ano ang gagawin ng Senado. Pero, sa totoo lang, it should be noted na whether she did or she did not is none of our business. Like, wala dapat tayong paki sa ganito. Although, in the first place, kasi dapat talagang gawing legal ang possession at use ng marijuana for those over the age of 25. At least kapag na-legal natin yung medical dispensaries na nagbibigay at nag-prescribe ng medical cannabis, nalalaman natin or at the very least, nare-regulate natin yung pagpasok at paggamit ng mga tao ng marijuana and medical cannabis for that matter. At least kapag 25 na ang tao, na-develop ng kanilang utak and there will be less risk of complications at pag-alter ng brain chemistry because the brain will be fully developed by age 25 or older basta recreational at hindi lagian ang paggamit ng droga or not really droga because marijuana is not a gateway drug. It is also important to know na si Senator Robin Padilla ay isa ring advocate ng legalization ng medical grade marijuana sa ating bansa. So it is not far off to assume na he is more laid back sa ganitong rules ng kanyang opisina. Basta huwag lang magpapahuli. Although, I don't really see Nadia Montenegro smoking joint session sa Senado. Kailangan po nating paluguin ang ating ekonomiya at sa puntong ito, malaki po ang maiaambag ng industriya ng medical cannabis na tuloy-tuloy po ang pag-usbong sa iba't ibang dako ng mundo. Again, kakasabi ko lang na even though it is not far off to assume na he is more laid back sa ganitong rules sa kanyang opisina, doesn't really prove na si Nadia Montenegro ay ang tao or even the staff that had the alleged odor which resembled, according to the Senator Ping Lacson staff member, amoy marijuana. Totoo naman na dapat natin seryosohin. Kasi even if I believe that marijuana should be legalized, doesn't negate the fact na it is still illegal. Pero dapat natin seryosohin yung mga ganitong akusasyon. Kasi parang may double standard. Kapag ang karaniwang Pilipino ang nahulihan ng ganja o ng Mary Jane, 300,000 to 10 million pesos agad with matching kulong of up to life imprisonment. Pero kapag si Nadia Montenegro or any staff member for that matter connected to the political elites, bihirang mahuli. And at the very least, magre-resign lang sila tapos hindi na sila kailangan pag-taken ng drug test. Diba? Tapos, they just drop it. Like walang nangyari. Pero kapag nahulihan ang isang tao, or even just the suspicion would probably be enough for incarceration para mapilitan silang mag-drug test. Itong nasa cushy position sa gobyerno, even if they did not have the devil's lettuce in their system, anong nangyari? They just let her be. Pero kapag tao ang napag-asuman, 300,000 to 10 million pesos kapag may nakita sa possession mo. Now, kahit na it is empirically better in terms of health, disposition after consumption at overall recreational use than alcohol at sigarilyo, meaning mas safe ang marijuana or ang paggamit ng marijuana kaysa sa pag-inom habitually ng alcohol at pag-smoke ng sigarilyo in terms of health, disposition after consumption kasi, again, mas safer ang nagdadrive ng nakamarijuana kaysa ng alcohol at overall recreational use, ang alcohol at sigarilyo compared to marijuana. Ibig sabihin, mas safe and, to be honest, better in almost
all realities. The only reason why it is not legalized is because of our refuge as a tuta ni Ronald Reagan and probably Richard Nixon. I'm not really sure which of those two Republican presidents kind of went over the hill to criminalize, find a scapegoat for all their problems. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.